Hello everyone, it's me again, your pretty angel, and once again, welcome back to my vlog. So, it's been 4 days na nag-upload ako dun sa pinakamurang kifi sa Thailand at sobrang daming naka-appreciate, sobrang daming nag-comment, sobrang daming nag-share, especially yung mga trans sister natin dyan na talagang gustong mag-undergo ng surgery. Thank you so much sa inyo. So, natakald na natin doon kung sinong doktor, kung magkano yung surgery, kung saan hotel, anong mga requirements. So ngayon, moving forward, kasi sobrang dami pa rin nagme-message sa akin personally at marami pa rin silang question. So ang itatakald natin ngayon is ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin before and after the SRS. Okay, so first, syempre nakapagbayad na kayo lahat, pupunta na kayo sa hospital, especially sa mga mag-isa na pupunta, especially dun sa mga budgeted lamang yung pera. Kasi ako mag-isa lang ako. So, gabi, before yung operation, magpa-fasting kayo ng 12 hours. So, ang ginawa ko that time, kasi yung schedule ko ng operation is 11 a.m. So, parang sinakto kong 12 hours, 12 midnight, kumain ako ng madami, uminom na ako ng maraming tubig. Para, paggising ko ng umaga, hindi na talaga ako kakain diretso sa hospital. Tapos umuwi na ako, dumimi na ako, at nag-shave na ako papunta ng hospital. Kasi di ba nakakahiya, may bulbolic kayo. Di ba pagtatawanan kayo ng ibang lahi doon. And then after that, kung mag-isa pa rin kayo, lahat ng gamit ninyo, dalhin ninyo, mag-check out. Huwag iiwan ang gamit sa hotel kasi 4 days kayong mawawala sa hotel. So, libre kayo kay TEP ng 4 days. Required yun na mag-stay kayo doon kasi i-check kayo. So, dalhin yung mga gamit ninyo, yung maleta ninyo, yung mga importanteng gamit, ilagay sa maleta. Kung meron kayong handbag, ilagay doon yung charger, cellphone, wallet, at bumili na ng SIM card at isaksak na sa cellphone kasi walang internet inside the clinic. Excuse me. Naka-break kasi ako, so kaka-lunch ko lang. Okay? So, mag-check out para mas makatipid, 'di ba? Pag nasa hospital na, 'di ba, nakapila, imimit nyo yung doktor, ibibigay doon yung maleta ninyo or yung gamit ninyo. Kasi hanggang magising kayo, bawal kayong mag-cellphone. Kasi nagising ako 1 a.m., walang cellphone. Kinabukasan pa para makapag-chat sa family. So kaya importante ang may internet, mura lang naman para makachat agad sa family. Inform na I'm okay sa boyfriend or sa friend na okay na kayo at nakatapos na kayo ng SR. Okay, sunod, baka may magtanong, magdadala pa po ba ng mga shampoo, ng mga kung anek-anek? Hindi na kailangan. So, wag na kayo magdala ng sabon or ng kahit na anong toothpaste, toothbrush. Pwede namang magdala ng toothpaste at saka ng toothbrush kasi para meron kayo. Pero, hindi na kasi kayo makakakain kinabukasan pa. So, bibilhan nila kayo ng toothpaste, ng toothbrush, ng shampoo, ng conditioner, at ng panghugas sa cap. Sagot na yun ni Dr. Tep. So, wag nyo na yung puro problemahin. Tapos, may damit na din. Hindi nyo na rin kailangang magdala ng damit. Kasi, naka-bathrobe kayo, yun na yun. Hanggang ilang araw kayo doon, 3 weeks, naka-bathrobe lang kayo. Papalitan lang, may pamalit doon, tapos sila na din yung maglalaba. So, wala kayong puproblemahin sa loob ng clinic talaga. Okay, so okay na kayo, nakailang araw na kayo, tapos na yung 4 days. So, pwede na kayong kumain ng mga heavy food. So, syempre, dapat may pera kayo dun sa wallet ninyo para if ever lang na may gusto kayong kainin ng mga prutas, ng mga healthy, kasi yung ibibigay nilang food, normal lang. Breakfast, dinner, and lunch. Pero, wala kasi silang binibigay ng mga fruits. So, pwede kayong magpabili kung may dala kayong pera sa wallet. O magpabili kayo ng mga healthy food sa 7-Eleven, mga fruits na kailangan nyo kainin ng cravings din nyo. At kapag nasa clinic kayo, syempre pwede kayong maglakad-lakad ng kaunti. Huwag lang kayo maingay, huwag lang masyadong magalaw. Tapos maliit lang kasi yung higaan doon. So ang nangyari kasi sa akin, kaya ako nag-bleeding dun sa ganun ng catheter.
Yung keps ko naman, wala naman siya naging problema. Yung ganun lang sa catheter. Kaya ako, nag-bleeding ng sobra. Kasi sobrang liit lang ng higaan. Gaganyan-ganyan ako, gaganyan. So pagtulog siguro ako, nababangga ko yung catheter. Kaya ako nag-bleed. So kailangan isang position lang, ganyan lang talaga. So para hindi maano yung catheter ninyo. At uminom ng maraming tubig all the time. Kasi kapag maitim or dilaw yung water mo, makikita nila, hindi ka agad nila tatanggalan ng catheter. Sasabihin nila, drink more water, drink more water. Okay? Tapos, kapag halimbawa, okay naman na kayo, nakakalakad na ng dahan-dahan, pwedeng kayo na yung magtapo ng water dun sa CR para exercise nyo na din. Kasi ganun yung ginagawa ko eh. Feeling ko lang nakatulong siya. Kapag puno na yung catheter ko, hindi ko na tinatawag yung nurse. Nung 4 days lang, first 4 days, sila talaga kasi hindi pa ako pwedeng maglakad. But after, ako na nag-i-initiate na ako na yung nag-i-initiative na itapon para makalakad-lakad din ako ng kaunti, tumatayo-tayo, hindi laging nakahiga kasi magkakasakit ka sa likod, mamamaga yung katawan mo, so you need to exercise para mas mabanat yung mga muscles at yung circulation ng dugo mo maging okay. So kailangan isipin din natin yon for ourselves. Okay, so next, ibibigay lang kasi doon ng mga assistant yung lahat ng gamot. So meron dong dalawang white, yung isa is pain reliever, yung isa is antibiotic, and then yung may pink pa. Hindi ko alam yung pink at may yellow. Yung yellow is para basag yung dumi, para hindi kayo mahirapang dumumi. So i-check nyo yung time, kayo na din yung mag-initiate kasi nga, yung mga Thailander, hindi sila magaling mag-English. So, hindi mo din sila masyadong maiintindihan. So, once na pinainom ka ng gamot, i-check mo yung time kasi every 4 hours. Every 4 hours, kailangan nyong uminom ng gamot. Hindi ka nila sasabihan na, drink your medicine. No. Ilalagay lang nila dun sa ganun mo, yung sa lalagyanan mo yung mga gamot, tapos ikaw na. So, automatic. Kaya, dapat bilang nagpapuke ka, you have to educate yourself na, ay, kailangan ko tong inumin. Huwag na kayong mag-wait na sabihin nila kasi minsan hindi nila sasabihin yon. Tapos may language barrier pa. So, iinom nyo na every 4 hours pagkakain at huwag din kayong iinom ng gamot nang walang laman ang tiyan. Mag-ask ng something kasi nagbibigay sila ng juice na may maraming yellow. At least kahit na juice lang yon na sweet, at least may nailaman pa rin kayo. 'Di ba? So, pwede kayong humingi doon. Ma'am, can I have the juice? Ma'am, can I have this? Pwede, libreta yun. Huwag kayong mahiya. Huwag lang inom ng inom kasi kawawa ang kidney. 'Di ba? Nakaligtas ka nga sa pagpapakeps ay ang kidney mo, nagkaroon ng kidney failure. So, kailangan isipin din natin yung mga ganon, mga bets. Okay, huwag matigas ang ulo. Laklakin ang mga medicine habang free. And then, but, kailangan mong laklakin according sa instruction ng doctor ha. Huwag naman laklak lang naklak. Kasi para din sa atin yun. Para, di ba, mabilis tayong mag-healing. So, after 5 days, guys, disclaimer, yung mga sinasabi ko pala is para lang dun sa mga alone. Mga alone. Normally, dun sa mga alone. Pero pag may mga kasama naman kayo sa hotel na may mag-aalaga sa inyo, then okay lang kasi may makakatulong kayo. So, eto na. Pag nag-stay kayo doon, pag pinag-stay kayo ni Tep, or kahit sa hotel, mag-shower every day. 'Di ba? Linisin nyo lagi. Make yourself clean. Especially yung part na na in-injectionan, ay yung inyong keps, yung inyong kifi, linisin ng maayos at syempre, pero hindi naman yung linis na bonggang-bongga, yung dahan-dahan lang kasi syempre, at saka hindi mo naman mararamdaman pag nililinis mo kasi medyo maganga siya. Basta maglinis everyday, mag-shower everyday, maglakad-lakad ng bahagya everyday. Yung kaya nyo lang, huwag pipilitin, huwag ipoforce para like what I said, para ma-exercise kayo. Okay, so next, eto na, ida-dilate na kayo. Pag dinilate na kayo kasi, pag tatanggalin, after 14 days, I think, or 18 days, tinanggal na kasi yung, meron kasi yung gasa sa loob. So, tinanggal yun. Sabi nila, masakit daw yun. Pero hindi naman, parang minay nga kasi yung nararamdaman. So, pag tinanggal yun, medyo yung pakiramdam. Parang, hindi siya masakit eh. Parang, kasi hinihigit lang naman yung gasa sa loob.
Pero hindi naman siya masakit. Siguro nabibigla lang. After nun, sasabihin na sa inyo na ganito yung pagdadilate, ganito yung gagawin ninyo, ito yung gagamitin yung betadine kasi ibibigay naman nila. So, kailangan maging mindful kayo. Kasi pagkatapos nyo sa hospital, pag uwi nyo sa mga bahay ninyo or kung saan man, you are alone to do everything. So, para at least alam ninyo. Be mindful. At kailangan focus talaga kasi sarili natin to. At the end of the day, whatever happened to us, wala tayong i-blame but ourselves. 'Di ba? So, makinig and be mindful all the time. Okay, so this is very important also. So, maging very kind kayo, share kindness sa bawat isa, magtulungan kayo sa lahat ng mga makakasama nyo. Kagaya dun sa video na mga ina-upload ko, dalawa lang kaming Pilipino doon, 3. Pero yung mabilis silang umalis kasi mas nauna sila sa akin. But as you can see in my video, we are very close to each other. Masaya kayo. Kasi kailangan nyo makipag-usap, kailangan nyo makipag-banding, kahit na hindi mo sila masyadong naiintindihan, para ma-relax. So, relax yourselves all the time. Kailangan maging komportable kayo sa place, kahit na minsan parang napipil nyo na toxic, boring kasi may mga sakit, may mga ganito, parang negative pag may nagbi-bleed. So, kailangan i-relax nyo yung sarili nyo. May bintana dun sa labas, pwede kayong umupo. Tapos i-relax nyo yung sarili nyo, makipagkwentuhan kayo, makipagbanding kayo, makipagkulitan kayo. Para yung pain or yung boring na nararamdaman nyo, ma-divert sa another things para pampalipas oras at para ma-relax at para maging masaya kayo. Kung nami-miss nyo man yung boyfriend nyo, yung family nyo, or parang feeling nyo, parang nagkakaroon kayo ng anxiety, be friendly, talk to another, new kipi sa mga neighborhood nyo, sa katabi ninyo doon, at be kind. Kasi tayo-tayo lang kasi yung magtutulungan at the end of the day. At kapag may nakikita naman kayo, as a Filipino, kaya very close sila sa akin, kapag nakikita ko sila na nasasaktan, halimbawa pinatawag sila dun sa dilation, sisigaw. Pagdating niya, ini-embrace ko sila. Oh, what happened? Are you okay? Ganto. So, kailangan nating bigyan din sila na, i-comfort din natin yung isa't isa kasi, maganda kasi yung nakukomport natin yung isa-isa para nawawala yung nararamdaman natin na nasakit. Okay, at syempre, maging be kind din dun sa mga nag-a-assist dun. Kasi sila yung tutulong sa inyo. Kagaya ko, yung mga mami doon talagang every morning, they give me coffee, they offer coffee. You want something? You want like this? You want like this? They ask me, what food you want for lunch? Ganyan. So, nakakapag-request ako sa kanila or nauutusan ko silang bumili sa 7-Eleven. So, share your kindness sometimes. At, syempre, kapag umalis na kayo, bigyan nyo ng something. Sa may mga extra lang. Bigyan nyo small amount, they will be happy, guys. So next, kasi meron dun, every time na magsha-shower ka or anytime na nag-bleed ka or may discharge ka, meron dun mahabang, parang napkin. Ano bang tawag doon? So hindi ko alam, parang, basta malaking napkin, hindi siya talagang totally napkin kasi, pero mahaba. Tapos parang may garter, yun yung ipapanti mo all the time. So wag nyo nang iutos sa mga assistant doon. Kung kaya nyo naman, kumuha na kayo, magpalit na kayo at itapon nyo in the proper place. Doon sa may toilet, itapon nyo doon, wag kung saan-saan kasi nagagalit sila. So, syempre, as a Filipino, kailangan din nating maging matutong makisama kasi yun naman tayo eh. Kaya tayo Pilipino, kaya lahab tayo ng ibang lahi kasi mabait tayo at marunong tayo makisama. So, yung mga kalat ninyo, mga basura ninyo, itapon nyo na pag kaya nyo nang maglakad-lakad, di ba? So, tapos na tayo sa mga dapat gawin. Ngayon, proceed na tayo sa mga hindi dapat gawin. So, tapos na kayo mag-surgery. Okay, tapos na. Pinapunta na kayo sa hotel, dun sa mga maghuhotel. Dun sa mga alone naman na pinag-stay dun sa loob ng clinic, unahin muna natin yung mag-i-stay sa hotel. So, yung mag-i-stay sa hotel, bawal mag-smoke, number 1. Bawal uminom ng alak, anything. At bawal kumain ng mga prutas na makakapagpatibe. So, like what I said, be mindful kung anong kakainin din. Dapat aware kasi nandun na kayo, hindi kayo makikita ng mga nurse, hindi kayo masasaway. Kasi hawak nyo yung oras nyo. So, be responsible like what I said. Para okay. At bawal makaamoy ng yosi.
Kung hindi ka nga nagyoyosi, yung kasama mo naman nagyoyosi. Dahil ang sabi, magbi-bleed ka at mamamaho ang kifi. Okay? So, tandaan yan. Next na bawal matigtig, bawal maglakad ng malayo, kagaya ng sinabi ko before. At syempre, kapag nag-dilate na kayo, bawal ang yung ginaganong-ganon, bawal. Ipapasok mo lang siya sa loob, 15 minutes. 15 minutes na nakasalpak. After 15 minutes, remove. And then dilution ng betadine sa water, na malinis na water. Tapos i-spray nyo lang yun. Bibigyan kayo ng syringe doon. Yun yung gagamitin nyo. At mas maganda, every morning, every afternoon, every night, gawin nyo. Kasi ganun ko ginagawa. Yung major. Kasi every time na may discharge, pinupunasan ko din naman, nililinis ko naman. But, morning, afternoon, and evening talagang nililinis ko siya. Okay? So ngayon, pagbalik nyo sa Pilipinas, syempre dapat healthy living pa rin. Yung mga nasa Pilipinas, kasi may nagsabi sa akin na friend, langgasin mo ng dahon ng bayabas. Wala naman dito sa Oman noon, so hindi ko talaga siya magagawa. So talagang more on betadine lang ako, healthy food, fruits, rest. Yun lang talaga yung ginawa ko. Proper sleep, ganon. Tapos, nakikipag-usap ako sa mga, yung ma-refresh ako. Yun lang naman yung kailangan natin para hindi tayo magkaroon ng mental health. Kasi baka nai-stress kayo sa sakit or ang tagal ng healing. Huwag niyong isipin yun. It's part of the process. Diba? So, after nun, syempre, after 3 months pa po kayo, bawal magpa-keps. Okay? Bawal magpa-keps. I'm sorry. After 3 months pa kayo, bawal magpa-tsurba sa inyong jowa. Susundin nyo na yung after 3 months para walang problema, para walang maging aberya, di ba? Para dire-diretso na yung healing ninyo. Tapos, after ng 3 months, ayun, edi pwede na. Siyempre, ingatan pa rin natin ang sarili natin. Kung magpapatsurba kayo, baka naman kung kani-kanino, use protection all the time. Okay? Kasi siyempre may sugat pa yan para hindi magkaroon ng bacteria, para hindi magkaroon ng infection. Okay mga mi? So sana yung mga small, yung mga sinishare ko sa inyo ay maging okay at sana may nakuha kayong idea. At eto pa pala, kapag ako kasi, yung mga batch namin hinatid talaga sa airport. Hinatid nila ng maayos sa airport. Kaya sobrang blessed. Hanggat hindi ako nakakapag-check-in, nakakapag-boarding, hindi nila ako pinabayaan. Kaya sobrang grateful, sobrang happy ako sa mga tao doon, sa mga nakilala ko. At nakukontak ko pa sila. Kunin niyo yung mga contact ng mga kabatch nyo. O ano nangyari sa'yo? Okay ba? Ganito ba? Nagsisendan kami? O anong ginawa mo? Ganyan. So mas maganda yung meron, nagsishare kayo ng idea sa bawat isa. 'Di ba? At hindi lang keps yung na gain nyo doon. 'Di ba? Hindi lang yung keps ang nagkaroon kayo. Another friend from different country, sisterhood, 'di ba? May mga nagkaroon kayo ng mga nanay, at saka mabait naman si Dr. Tef. Anytime na meron kayong at eto pa, kung ano yung nararamdaman nyo guys, halimbawa, ang sakit nito, masakit yung ganito, ganito, wag nyong kimkimin. Sabihin nyo kay Dr. Tef, Doc, nahihilo ako. Doc, masakit yung ganito ko. Kasi baka mamaya, ang silent nyo, iba na pala yung nararamdaman nyo. So sabihin ninyo, kasi ako medyo namaga yung legs ko that time, but it's normal. Normal daw yun, sabi ni Dr. Tep. So, ini-injectionan nyo lang ako, nawala naman lahat. So, I hope na yung mga sinabi ko sa inyo, simple man to, sana makatulong sa magiging journey nyo pag nagpa-sex change kayo. So, yun yung mga experience ko, guys, at yun yung mga observation ko, at yun yung mga may share ko sa inyo. So, I hope na nag-enjoy kayo, at I hope na may nakuha kayo, even though it's a very simple information, but that's what I experienced, kaya gusto ko na malaman nyo lang. So, ayun lang guys. Thanks for watching. Once again, this is Miss Angel at nagsasabi na mabuhay kayong lahat. Mwah!